Marginal information and symbols. Marginal na impormasyon at mga simbolo. Pag-usapan natin kung paano magbasa ng mapa. Isipin ito tulad ng pagbabasa ng manual ng pagtuturo bago magpatakbo ng bagong kagamitan. Hindi ka sasakay sa tangke nang hindi mo alam kung paano ito imaneho, hindi ba? Marginal information, your map's user manual. Ang mga gilid ng isang mapa, na tinatawag na mga margin, ay puno ng mahalagang impormasyon. Ito ay tulad ng user manual ng iyong mapa, na nagsasabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mapa mismo. Sheet name, isa, pangalan ng sheet, isa, ano ang nasa isang pangalan. Sinasabi nito sa iyo ang pangalan ng mapa, karaniwang batay sa pinakamalaking pamayanan o natural na katangian sa lugar. Ito ay tulad ng pamagat ng isang libro, na nagbibigay sa iyo ng pangkalahatang ideya kung ano ang sakop ng mapa. Halimbawa, ang isang mapa ng Metro Manila ay maaaring ipanggalan sa mismong lungsod o isang kilalang landmark tulad ng Manila Bay. Sheet number, 2, pagpapanatiling organisado. Tinutukoy ng natatanging numerong ito ang mapa at tinutulungan kang mahanap ito sa isang katalog. Ito ay tulad ng isang serial number, na tinitiyak na mayroon kang tamang mapa para sa iyong misyon. Series name, 3, pangalan ng serye, 3, ang family tree. Sinasabi nito sa iyo kung saang pangkat ng mga mapa kabilang ang isang ito. Ang mga mapa sa isang serye ay karaniwang sumasaklaw sa isang partikular na heograpikong lugar o nagsisilbi sa isang karaniwang layunin, tulad ng serye ng mapa ng lungsod ng militar na tinalakay natin kanina. Scale, 4. Tandaan, ang scale ay ang ratio sa pagitan ng distansya sa mapa at distansya sa lupa. Sinasabi nito sa iyo kung gaano kalaki ang pinaliit ng mapa. Ang sukat na 1:50,000 ay nangangahulugan na ang isang unit sa mapa ay katumbas ng 50,000 na mga unit sa lupa. Ang impormasyong ito ay mahalaga para sa pagkalkula ng mga distansya at pag-unawa sa antas ng detalye na maaari mong asahan. Series number, 5, numero ng serye, 5, ang generation gap. Isinasaad ng numerong ito ang partikular na edisyon ng serye ng mapa. Tinutulungan ka nitong matukoy kung mayroon kang pinakabagong bersyon na mahalaga para sa katumpakan. Maaaring hindi ipakita ng mga lumang mapa ang mga kamakailang pagbabago sa terrain o infrastruktura. Edition number, 6, numero ng edisyon, 6, ang pinakabago at pinakamahusay. Katulad ng numero ng serye, sinasabi nito sa iyo ang partikular na edisyon ng mapa. Nangangahulugan ang mas mataas na mga numero ng edisyon ng mga pinakabagong update. Ang linya ng kredito ay nagsasabi sa iyo kung sino ang gumawa ng mapa, habang ang petsa ng impormasyon ng mapa ay nagpapahiwatig kung kailan ito huling na-update. Ang impormasyong ito ay mahalaga para sa pagtatasa ng pagiging maaasahan ng mapa. Index to bound arrays, 7, knowing your limits. Ipinapakita sa iyo ng diagram na ito ang mga hangganan sa loob ng lugar ng mapa, tulad ng mga hangganan ng probinsya o lungsod. Ito ay tulad ng isang minimap sa loob ng mapa, na tumutulong sa iyong i-orient ang iyong sarili at maunawaan ang pampulitikang tanawin. Adjoining sheets diagram, 8, ang extended family ng iyong mapa. Ipinapakita sa iyo ng diagram na ito ang mga kalapit na mapa sa serye. Ito ay parang family tree para sa iyong mapa, na tumutulong sa iyong makita kung paano ito nababagay sa mas malaking larawan. Isipin na nagpaplano ka ng cross-country road trip, ipapakita sa iyo ng diagram na ito ang mga mapa na kailangan mo para sa buong paglalakbay. Elevation Guide, Sham, the Terrain's Fingerprint. Ang maliit na representasyong ito ng terrain ay nagbibigay sa iyo ng mabilis na pangkalahatang ideya ng mga mataas at mababa. Ito ay tulad ng isang fingerprint ng landscape na nagpapakita ng mga natatanging tampok nito. Isipin ito bilang isang cheat sheet para sa pag-unawa sa mga pagbabago sa elevation na iyong makakaharap. Declination Diagram, 10, ang true north ng compass. Ipinapakita ng diagram na ito ang ugnayan sa pagitan ng true north, grid north, at magnetic north. Ito ay mahalaga para sa tumpak na pag-navigate gamit ang isang compass, na tinitiyak na palagi kang patungo sa tamang direksyon. Tandaan ang labanan sa Thermopylae, kung saan ginamit ng mga Spartan ang kanilang kaalaman sa kalupaan at declination para malampasan ang hukbong Persian. Bar scales, 11, pagsukat ng miles.
Tinutulungan ka ng mga ruler na ito na i-convert ang mga distansya sa mapa sa mga real-world na distansya. Ang mga ito ay tulad ng measure and tape ng mundo ng mapa, na nagbibigay daan sa iyong kalkulahin ang mga distansya sa pagitan ng mga punto. Tandaan, palaging piliin ang tamang unit ng pagsukat kilometro, metro, o milya upang maiwasang maligaw. Contour Interval Note, 12. Pag-akyat sa hagdan. Sinasabi nito sa iyo ang patayong distansya sa pagitan ng mga linya ng tabas, na mga linya na nag-uugnay sa mga punto ng pantay na elevation sa isang topographic na mapa. Ito ay tulad ng mga baitang ng isang hagdan, na nagpapakita sa iyo kung gaano katarik ang lupain. Ang mas maliit na agwat ng contour ay nangangahulugan ng mas detalyadong representasyon ng lupain, tulad ng masalimuot na mga landas ng Cordilleras. Spheroid Note, 13, at Datum Notes, 16 at 17, ang hugis ng Earth at mga reference point. Ang mga talang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa partikular na modelo ng Earth na ginamit upang likhain ang mapa, spheroid, at ang mga reference point, datum, na ginamit para sa mga sukat. Ito ay tulad ng pag-alam sa tatak at modelo ng iyong GPS device, na tinitiyak ang tumpak na nabigasyon. Grid Note, 14, at Projection Note, 15, ang coordinate system ng mapa. Ipinapaliwanag ng mga tala na ito ang grid system, tulad ng latitude at longitude, at ang projection na ginamit upang likhain ang mapa. Ang mga ito ay tulad ng mga GPS coordinates ng mapa, na tumutulong sa iyong matukoy ang iyong lokasyon at mag-navigate ng tumpak. Control Note, 18, Preparation Note, 19, at Printing Note, 20, The Map's Pedigree. Ang mga talang ito ay nagsasabi sa iyo kung sino ang gumawa, naghanda, at nagprint ng mapa. Ito ay tulad ng pedigree ng mapa, na nagbibigay sa iyo ng tiwala sa kalidad at katumpakan nito. Grid Reference Box, 21, ang address ng iyong mapa. Ipinapaliwanag ng kaong ito kung paano gumawa ng mga grid reference, na katulad ng mga address ng mga partikular na punto sa mapa. Ito ay mahalaga para sa pakikipag-usap sa mga lokasyon ng may katumpakan. Unit Imprint and Symbol, 22, and Legend, 23, Rosetta Stone ng iyong mapa. Tinutukoy ng mga elementong ito ang ahensya na gumawa ng mapa at ipinapaliwanag ang mga simbolo na ginamit dito. Ito ay tulad ng Rosetta Stone ng iyong mapa, na nagde-decode ng wika ng mga simbolo at tinitiyak na naiintindihan mo ang impormasyong ipinakita. Nandyan ka na, na-unlock mo na ngayon ang buong potensyal ng iyong mga mapa. Sa kaalamang ito, maaari kang mag-navigate sa anumang terrain, magplano ng anumang misyon, at madaig ang anumang kaaway. Tandaan, ang mapa ay isang mahusay na tool, ngunit ang iyong pag-unawa dito ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Lagyan natin ng kulay ang ating mga kasanayan sa pagbabasa ng mapa. Aalisin namin ang nakatagong wika ng mga kulay sa mga mapa ng militar. Ito ay tulad ng pag-aaral ng lihim na code ng mga cartographer, na inilalantad ang tunay na kalikasan ng lupain. Colors on a military map, mga kulay sa isang mapa ng militar, higit pa sa nakikita. Ang bawat kulay sa isang mapa ng militar ay may partikular na kahulugan, tulad ng isang ilaw ng trapiko na gumagabay sa iyong pag-unawa sa lupain. Tuklasin natin ang pinakakaraniwang mga kulay at ang kanilang kahalagahan. Black, the mark of man. Itim, ang marka ng tao. Ang itim ay kumakatawan sa mga tampok na gawa ng tao tulad ng mga gusali, kalsada, at mga label. Ito ang kulay ng sibilisasyon, na nagbibigay diin sa ating epekto sa landscape. Isipin ito bilang tinta ng katalinuhan ng tao, na tumutuntun sa ating mga landas at istruktura sa buong mapa. Red-brown, the ups and downs of life. Ang color duo na ito ay kumakatawan sa mga natural na katangian ng Earth, tulad ng mga burol, lambak, at mga contour. Ito ang kulay ng lupain mismo, na nagpapakita ng masungit nitong kagandahan at mga potensyal na hamon. Isipin ang paglalakad sa kabundukan ng Sierra Madre, ang mga pulang kayumangging contour sa iyong mapa ay gagabay sa iyo sa mga taluktok at lambak. Blue, the flow of life. Asul, ang daloy ng buhay. Ang asul ay kumakatawan sa mga anyong tubig tulad ng mga ilog, lawa, at karagatan. Ito ang kulay ng buhay, na nagbibigay diin sa mahalagang papel na ginagampanan ng tubig sa ating kapaligiran at mga operasyong militar.
Isipin ang Mekong River, isang estratehikong daluyan ng tubig na humubog sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Green, nature's camouflage. Berde, pagbabalat kayo ng kalikasan. Ang berde ay nangangahulugang mga halaman tulad ng kagubatan, taniman, at ubasan. Ito ang kulay ng pagtatago, na nagpapakita ng mga lugar kung saan maaaring magtago ang mga tropa o kung saan maaaring nakatago ang kalaban. Alalahanin ang Vietnam War, kung saan ang makapal na gubat ay nagbigay ng takip para sa mga mandirigmang gerilya. Purple, the new kid on the block. Lila, ang bagong bata sa block. Ang lila ay nagpapahiwatig ng bagong impormasyong idinagdag sa isang umiiral na mapa. Ito ang kulay ng mga update, na nagha-highlight ng mga pagbabago sa terrain o infrastruktura. Isipin ito bilang isang highlighter pen, na iginuhit ang iyong pansin sa mga pinakabagong pag-unlad. Iba pang kulay, espesyal na impormasyon. Minsan, maaari kang makatagpo ng iba pang mga kulay sa isang mapa. Ang mga ito ay karaniwang kumakatawan sa espesyal na impormasyon, tulad ng mga uri ng lupa o density ng mga halaman. Palaging suriin ang alamat upang maunawaan ang kahulugan ng mga kulay na ito. Tandaan, ang mga kulay sa mapa ay higit pa sa dekorasyon. Ang mga ito ay isang visual na wika na naghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa lupain at mga tampok nito. Sa pamamagitan ng pagmaster ng wikang ito, magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa larangan ng digmaan at mapapahusay ang iyong mga kakayahan sa paggawa ng desisyon. Grids. Tatalakayin natin ang mga geographic na coordinate, ang orihinal na GPS ng sinaunang mundo. Geographic coordinates, ang sistema ng address ng daigdig. Isipin ang mga geographic na coordinate bilang sistema ng address ng Earth. Tulad ng iyong tahanan na may address ng kalye, ang bawat punto sa Earth ay may natatanging hanay ng mga coordinate. Ang mga coordinate na ito ay ipinahayag sa mga degree, minuto, at segundo ng latitude at longitude. Latitude, hilaga at timog. Sinusukat ng latitude ang iyong distansya sa hilaga o timog ng Ecuador, ang imaginary line na iyon na umiikot sa waistline ng Earth. Isipin ito tulad ng mga baitang ng hagdan, na ang Ecuador ay nasa 0 degrees at ang mga pole ay nasa 90 degrees hilaga at timog. Tandaan si Ferdinand Magellan, ang Portuguese explorer na umikot sa mundo at nagpatunay na bilog ang Earth. Gumamit siya ng latitude upang subaybayan ang kanyang pag-unlad sa malawak na karagatan. Longitude, silangan at kanluran. Sinusukat ng longitude ang iyong distansya sa silangan o kanluran ng prime meridian, isang haka-haka na linya na dumadaan sa Greenwich, England. Ito ay tulad ng mga hiwa ng isang orange, na naghahati sa Earth sa mga segment. Ang prime meridian ay 0 degrees, at ang mga linya ng longitude ay umaabot ng 180 degrees silangan at kanluran. Alam mo ba na ang International Dateline, kung saan magsisimula ang bawat bagong araw, ay halos sumusunod sa ika-180 meridian? Finding your place in the world. Paghahanap ng iyong lugar sa mundo. Sa mga mapa ng militar, ang mga geographic na coordinate ay minarkahan sa mga gilid. Makakakita ka ng mga numero tulad ng 15 degrees 15 n at 121 degrees 00, na nagsasaad ng latitude at longitude ayon sa pagkakabanggit. Upang makahanap ng isang partikular na lokasyon, maaari mong gamitin ang mga coordinate na ito at isang ruler upang hatiin ang mapa sa mas maliliit na seksyon. Pinagsasama-sama ang lahat. Upang mahanap ang mga geographic na coordinate ng isang punto sa isang mapa, sundin ang mga hakbang na ito. Tukuyin ang mga linya ng latitude at longitude na nakapaloob sa punto. Tukuyin ang mga halaga ng mga linyang ito. Kalkulahin ang geographic na pagitan, ang distansya sa pagitan ng mga linya. Gumamit ng ruler upang hatiin ang espasyo sa pagitan ng mga linya sa mas maliliit na unit at sukatin ang distansya sa punto. Idagdag ang sinusukat na distansya sa mas mababang halaga ng latitude, longitude upang makuha ang mga huling coordinate. Tandaan, ang mga geographic na coordinate ay isang pangkalahatang wika para sa pagtukoy ng mga lokasyon sa Earth. Sa pamamagitan ng pagmaster ng kasanayang ito, magagawa mong mag-navigate sa anumang terrain, tumpak na makipag-usap sa mga lokasyon, at makakuha ng tactical na kalamangan sa larangan ng digmaan. Napag-usapan namin ang tungkol sa mga geographic na coordinate,
ngunit ang mga mapa ng militar ay gumagamit ng isang mas espesyal na sistema na tinatawag na Universal Transverse Military Grids. Militar grids, pinasimple ang battlefield. Isipin na sinusubukan mong mag-navigate sa isang malawak na larangan ng digmaan gamit lamang ang mga hubog na linya ng latitude at longitude. Ito ay parang sinusubukan mong hanapin ang iyong daan sa paligid ng isang maze na may compass na nakaturo lamang sa hilaga. Doon pumapasok ang mga military grid. Nag-o-overlay sila ng isang parihabang grid sa mapa, na ginagawang mas madaling matukoy ang mga lokasyon at sukatin ang mga distansya. Universal Transverse Mercator, UTM, grid, ang global standard. Ang UTM grid ay isang pandaigdigang sistema na naghahati sa Earth sa 60 zone, bawat 6 na degree ang lapad. Ang bawat zona ay may kanya-kanyang pinanggalingang punto, kung saan ang gitnang meridian, isang linya ng longitude, ay bumabagtas sa Ecuador. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa loob ng 4 na UTM zone, 49, 50, 51, at 52. False east at false northern, pag-iwas sa mga negatibong numero. Upang gawing mas madali, ang UTM grid ay gumagamit ng false na mga coordinate para sa silangan, distansya sa silangan ng gitnang meridian, at hilaga, distansya sa hilaga ng Ecuador. Tinitiyak nito na ang lahat ng mga coordinate ay mga positibong numero, na nagpapasimple sa mga kalkulasyon. 100,000 meter square identification. Ang bawat UTM zone ay higit pang nahahati sa 100,000 metrong parisukat, na kinilala sa pamamagitan ng isang pares ng mga titik. Tinutulungan ka ng mga titik na ito na matukoy ang iyong lokasyon sa loob ng zone. Halimbawa, ang 100,000 meter square na sumasaklaw sa Camp Aguinaldo, ang punong tanggapan ng Armed Forces of the Philippines, ay maaaring matukoy bilang QD. Grid coordinates, ang iyong tumpak na address sa battlefield. Ngayong nahati na natin ang Earth sa mga zone at parisukat, maaari na nating gamitin ang mga grid coordinates upang matukoy ang anumang lokasyon sa mapa. Ang mga coordinate na ito ay binubuo ng pagtatalaga ng grid zone, HAL, 51P, ang 100,000 meter square identification, HAL, QD, at ang mga numerical coordinates sa loob ng square, HAL, 487612345. Isipin ito bilang isang mas tumpak na bersyon ng iyong address ng tahanan, tumpak sa loob ng ilang metro. Grid lines at grid squares, ang building blocks ng system. Ang mga linya ng grid sa isang mapa ng militar ay kumakatawan sa mga dibisyon ng 100,000 metrong parisukat. Karaniwang may pagitan ang mga ito sa 1,000 metrong pagitan, na bumubuo ng grid ng mga parisukat. Ang bawat linya ay may label na may east o northern value nito, na tumutulong sa iyong matukoy ang iyong lokasyon. Grid coordinate scales, ang iyong tool sa pagsukat. Upang tumpak na magplot ng grid coordinates, gagamit ka ng grid coordinate scale. Ito ay tulad ng isang ruler para sa UTM grid, na nagbibigay daan sa iyong sukatin ang mga distansya at matukoy ang mga lokasyon ng may katumpakan. Tandaan ang labanan sa Marawi. Gumamit ang aming mga sundalo ng mga grid coordinates upang tumawag ng mga tumpak na airstrike at artillery, pinapaliit ang pinsala sa collateral at pinalaki ang kanilang epekto sa kaaway. Ang UTM grid ay isang mahalagang kasangkapan para sa mga operasyong militar. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano ito gumagana, magagawa mong mag-navigate ng may kumpiyansa, tumpak na makipag-usap sa mga lokasyon, at makakuha ng tactical na kalamangan sa larangan ng digmaan. Subukan natin ang mga grid coordinates na yon. Ngayong alam mo na kung paano gumagana ang UTM grid, oras na para matutunan kung paano matukoy ang mga lokasyon ng may katumpakan. Tandaan, ang pag-alam sa iyong eksaktong posisyon sa larangan ng digmaan ay mahalaga para sa lahat mula sa pagtawag sa mga airstrike hanggang sa pagpaplano ng mga paggalaw ng tropa. Locating a point using grid coordinates. Paghanap ng point gamit ang grid coordinates, ang iyong GPS sa papel. Isipin ang mga grid coordinates bilang iyong GPS sa papel. Pinapayagan ka nitong tukuyin ang anumang lokasyon sa mapa na may natatanging hanay ng mga numero. Kung mas maraming digit sa iyong mga coordinate, mas tumpak ang iyong lokasyon. Ito ay tulad ng pag-zoom in sa isang satellite image, papalapit ng papalapit sa iyong target. Without a coordinate scale, the quick and dirty method.
Kung wala kang magagamit na sukat ng coordinate, maaari mo pa ring tansyahin ang iyong mga coordinate ng grid. Una, hanapin ang north-south grid line na darating dati ang iyong punto, at basahin ang numero sa ibaba ng mapa. Ito ang iyong easting value. Pagkatapos, hanapin ang east-west grid line na darating dati ang iyong punto, at basahin ang numero sa gilid ng mapa. Ito ang iyong northern value. With a coordinate scale, the precision tool. Para sa higit na katumpakan, gumamit ng coordinate scale. Isa itong tool na parang ruler na tumutulong sa iyong hatiin ang grid square sa mas maliliit na unit, na nagbibigay sa iyo ng mas tumpak na lokasyon. Upang gamitin ang sukat, ilagay ito sa iyong mapa na may 00 point sa ibabang kaliwang sulok ng grid square. I-slide ang sukat sa kahabaan ng silangan kanlurang linya ng grid hanggang sa maabot nito ang iyong punto. Pagkatapos, basahin ang easting at northing values mula sa scale. Recording and reporting grid coordinates, mahalaga ang malinaw na komunikasyon. Kapag nagsusulat ng mga grid coordinates, panatilihin itong simple. Isulat ang mga ito bilang isang tuloy-tuloy na numero ng walang mga puwang, gitling, o mga decimal point. Palaging magsama ng pantay na bilang ng mga digit. Halimbawa, ang mga coordinate para sa pinakamataas na tuktok ng Mount Apo ay maaaring nakasulat bilang 51QDK0123456789. Mahalaga ang katumpakan. Karaniwan, ang mga grid coordinates ay iniuulat sa pinakamalapit na 100 metro para sa mga pangkalahatang lokasyon. Gayunpaman, para sa mga target o fire support, kakailanganin mong maging mas tumpak, na nag-uulat sa pinakamalapit na 10 metro. Tandaan, ang isang maliit na error sa mga coordinate ay maaaring magkaroon ng malaking kahihinatnan sa larangan ng digmaan. Isang salita ng pag-iingat. Palaging i-double-check ang iyong mga coordinate bago iulat ang mga ito. Ang isang simpleng pagkakamali ay maaaring humantong sa friendly fire o hindi nakuhang mga target. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Ngayon, kunin ang iyong mga mapa at i-coordinate ang mga kaliskis, at isabuhay natin ang mga kasanayang ito. Tandaan, ginagawang perpekto ang pagsasanay, at ang pagmaster ng mga grid coordinates ay mahalaga para sa sinumang propesyonal sa militar. Scale. Pag-usapan natin ang sukat at distansya sa isang mapa. Ito ay mahalaga para sa pagpaplano ng mga misyon, pagkalkula ng mga oras ng paglalakbay, at pag-unawa sa lawak ng lupain na iyong makakaharap. Representative fraction, RF. The map's shrink ray. Ang RF ay isang numerical scale na nagsasabi sa iyo kung gaano kalaki ang pinaliit ng mapa kumpara sa totoong mundo. Ito ay tulad ng isang shrink ray, na binabawasan ang malalawak na distansya upang magkasya sa isang piraso ng papel. Halimbawa, ang isang RF na 1:50,000 ay nangangahulugan na ang isang unit sa mapa ay katumbas ng 50,000 mga unit sa lupa. Calculating distance from map to reality. Pagkalkula ng distansya mula sa mapa hanggang reality. Upang mahanap ang real-world na distansya sa pagitan ng dalawang punto, sukatin ang distansya sa mapa at i-multiply ito sa denominator ng RF. Ito ay tulad ng pag-convert ng isang miniature na modelo sa full-size na katapat nito. Isipin na nagpaplano ka ng ruta ng patrol sa kabundukan ng Luzon. Sa pamamagitan ng pagsukat ng distansya sa iyong mapa at paggamit ng RF, maaari mong kalkulahin ang aktwal na distansya na kailangang takpan ng iyong mga tropa. Graphic, bar, scales, the map's ruler. Karamihan sa mga mapa ay mayroon ding mga graphic na kaliskis, na mga pinunong nakalimbag mismo sa mapa. Nahahati ang mga ito sa pangunahin at extension na mga sukat, na nagbibigay daan sa iyong sukatin ang mga distansya sa iba't ibang unit. Upang sukatin ang isang straight line na distansya, gumamit lang ng isang tuwid na gilid upang markahan ang distansya sa mapa, pagkatapos ay ihanay ito sa graphic scale upang mahanap ang katumbas na distansya sa lupa. Para sa mga hubog na linya, tulad ng isang paikat-ikot na kalsada, gumamit ng isang piraso ng papel upang subaybayan ang linya, na minarkahan ito sa pagitan. Pagkatapos, sukatin ang kabuuang distansya sa papel gamit ang graphic scale. Time-distance scales, paghuhula ng mga oras ng pagdating. Naisip mo na ba kung gaano katagal bago maabot ang iyong layunin? Makakatulong sa iyo ang mga scale ng time-distance na matansya ang mga oras ng paglalakbay batay sa iyong bilis at distansyang sasakupin.
Upang lumikha ng sukatan ng oras-distansya, kailangan mong malaman ang iyong rate ng paglalakbay, ang kabuuang distansya, at ang sukat ng mapa. Pagkatapos, maaari mong markahan ang distansya sa isang linya at hatiin ito sa iyong bilis upang matukoy ang oras na aabutin upang masakop ang bawat segment. Mahahalagang pagsasaalang-alang. Tandaan, ang mga distansya ng mapa ay mga patag na distansya. Hindi nila isinasaalang-alang ang mga pagtaas at pagbaba ng lupain. Kaya, ang aktwal na distansya na iyong nilakbay sa lupa ay karaniwang mas malaki kaysa sa distansya na sinusukat sa mapa. Gayun din, tandaan na ang iba't ibang mga scale ng mapa ay nag-aalok ng iba't ibang antas ng katumpakan. Ang mga mas malalaking mapa ay nagpapakita ng higit pang detalye at nagbibigay daan para sa mas tumpak na mga sukat, habang ang mga mas maliliit na mapa ay hindi gaanong tumpak ngunit sumasaklaw sa mas malawak na lugar. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga kasanayang ito, magagawa mong kumpiyansa na mag-navigate sa terrain, magplano ng mga misyon, at mahulaan ang mga oras ng paglalakbay. Naglakbay tayo sa masalimuot na tanawin ng mga mapa ng militar, mula sa pag-unawa sa sukat at distansya hanggang sa pag-decipher sa wika ng mga grid at mga kulay. Na-explore namin kung paano hawak ng marginal na impormasyon, na kadalasang hindi pinapansin, ang susi sa pag-unlock ng buong potensyal ng mapa. Tandaan, ang mapa ay hindi lamang isang kasangkapan, ito ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaalyado ng isang commander. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga lihim nito, nakakakuha ka ng tactical na kalamangan, na nagbibigay kapangyarihan sa iyong mag-navigate ng may kumpiyansa, magplano ng may katumpakan, at sa huli, makamit ang tagumpay.